pinnacle talaga ng career namin na sobrang struggle namin kasi 8 out of 10 palpak talaga. Oh, sobra talaga kasi wala naman nagtitrain eh. Iba pag galing sa kanila. Sasabihin nila na parang, are you sure you can do that hanggang 40s mo, 50s mo? And I was like, my answer is yes. Yeah. But the way they asked me is, parang napatanong ako. So I think those sacrifices na hindi nakikita ng maraming tao, but madalas sa mga negosyante, yung sinasakripisyo nila. Yeah. Tinuro sa amin, itrato mo raw yung mga empleyado mo or coworkers mo na pamilya. I tried, but unfortunately, some people are not family-oriented. Pag pinairal mo yung EQ mo, laging mag-a-adjust is yung mga kliyente mo. Yung negosyo lagi mag-a-adjust. Yeah. Ay, di huwag na tayo magnegosyo. Sige, ano na lang tayo. Foundation na lang itayo natin. Ay, ganun pala eh. Oo, di ba? Mismo. So, naisip ko, what if foundation na lang kaya itayo natin? So, during meeting, ganun pala gusto nyo eh. So sweldohan namin kayo. At the same time, umupo tayo, pag-usapan natin yung problema nyo. Di ba? Therapy pala. Oo, therapy ito. Yung mga nagbabash, sa social media, lalo na dati binabasa ko talaga yan. Patulero ako eh. May team ako na pumapatol talaga dyan. Gumawa ako ng team. Sabi ko, patulan natin to lahat, game! Ginagano ko sila. Si Sir Mix, cute pero maliit. Ganon! Di ba? Sa mga nanonood, akala nyo hindi, gaganti kami sa inyo. Okay? No matter the weather, we'll get through it together. You make all things Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 4, Life Unscripted. We are now on our episode 10. Ayan, malapit na naman po tayo matapos. Pero syempre, meron na naman po tayong inspiring story na i-share ngayon. Some artists use paint, others use music, and some use hair to change how people see themselves. Today, we will be sitting down with a man known not just for his skills, but a name trusted by many clients who want more than just a haircut. Ayan. This man is known as the King of Hair. Behind the craft, behind the confidence, and behind the scenes, we have here with us King of Hair, Miguel Ice. Hi! Hello! Kumusta? Ayan. Long time? Another busy person. Correct. Oo, dapat kasama. Buti nagtugma. Oo, finally nagtugma ng schedule natin. Yes. Dapat kasama natin si Miguel sa Father series, but now, since naging diverse ng ating season 4, mag-guest pa rin kita. So, salamat din. Thank you. I know, sobrang busy ng schedule mo. Sa dami. King of Hair nga eh. So, kung nakikita nyo siya sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, everywhere, kilala niyo to. So, before the salon, before the reputation, before the crown, let's talk about the man behind the mastery, who was Miguel before becoming the King of Hair. Isa lang kasi naging work ko, Ina eh. So, before Miguel Ice, estudyante. Doon actually nagsimula lahat. After college, na-introduce ako ni Ali, which is my wife, Yes. sa business ng hairdressing. Kasi nga may family business sila. So, but before that, estudyante lang talaga. Na may maliit na pangarap. So, doon lang talaga nagsimula lahat. Grabe, so talagang, parang sinasabi mo is you never thought na magiging ito yung expertise mo. Correct, no? correct. Talagang, so si Ali lang pala nagturo sa'yo. Oo, kasi classmate ko siya. And then eventually, mahilig siyang mangopya. So, ako naman, mahilig ako magpakopya. Kasi yun yung way ko para makakuha ng mga friends eh. Actually, doon nagsimula. Medyo ano lang yung story na yan. Ang Pero yun cute. talaga yung totoo, no? Tapos, nagkakwentuhan kami. Ayun, nagtanong siya sa akin about sa family ko, sa buhay ko. Doon, nagsimula siya as friendship. Doon nagsimula talaga lahat. Ilang years na kayo kasal ni Ali? Actually, yun ang mahirap na tanong. Wait lang, wait. Sige. Okay. Okay lang. 2005 naging kami. Okay. 2012 kami kinasal. 14 Oh, years! yun, 14 wow, years. Ang tagal na. Yan. Pag nakita niyo si Megs tsaka si Ali, para silang pagbarkada. Oo, kasi so, kasi ganun pala kayo ganun talaga nag-start. nag-start, Ngayon oo. ko lang nalaman yun. Oo. Yes. When did you first realize that hair was more than just a skill for you, but also a calling? Siyempre, sabi mo nga, si Ali yung nag-introduce sa'yo. Pero, kailan mo na-realize na, shucks, parang ito yung gusto kong gawin or ito yung path na gusto kong... Actually, malaking tulong yung in-laws ko ngayon, which is yung yes. father and mother ni Ali.
Kasi sila talaga yung parang nagmulat sa akin dun sa mundo ng Yes. hair industry. Pero nung time na yon, talagang, alam mo yung crossroad pa rin ako kung anong ipupush ko. Kasi syempre, college graduate ako. At the same time, ang tinuturo sa school is, pag ito yung tinapos mo, ito dapat yung trabaho mo. Yes, Di ba may norm na oo. ganyan eh. So, business ad ako, major in marketing. And then, Dean's Lister pa ako, presidente pa ako ng marketing. So, lahat ng environment ko, dinidikta na dapat magtrabaho ka sa corporate. No? And then, Yes. nakakausap ko yung in-laws ko nung time na yon, which is very, artist kasi sila eh. So, mas wide yung horizon nila, mas marami silang nakakausap, hindi kagaya ko nung time na yon. Ayun, so na-develop na lang siya ng na-develop na parang hindi naman pala ganun, na porket ganito yung natapos mo, ganito rin yung magiging work mo. Hindi naman pala. So, dun unti-unti na nabaling yung attention ko sa hair industry. Yun. Tas, ayun na, nag-aral na ako abroad. Yun na yun. Talagang doon ka na take yung path because then yung influence ni Ali and your in-laws. Yes. If hindi niyo man po alam, Hair Shaft. Yun yung business nila nung Correct. in-laws. So talagang si Miguel ang nag-alaga sa akin doon. 'Di ba? Oo, Alam mo hindi ka yun? nagbabago hanggang until now. Bagets, Oo nga eh. kaya anak ka na, pero bagets ka pa rin tingnan. Next time dadalawin kita Correct, dun correct. pag magpapa-makeover na Yes, ako yes. ulit. Malaking, Oo. malaking factor yung environment talaga. So, I think, isa yun sa good decision na dapat tularan ng lahat. Piliin mo talaga yung nasa paligid mo. May choice naman tayo, di ba? So, I think yun yung ano. Tsaka yun lang, di ba? Isipin mo from college sweethearts, biglang doon kayo dinala and you have Correct. your own salon. Ngayon, After yes. so many years, di ba, of being an expert sa hair. Growing up, what experiences shaped you and your creativity with your work ethic? My reference kasi sa principles ko is, first is my mom. Okay? Kasi my father died when I was 5 years old. So, yung mother ko talaga yung nagturo sa akin ng mga, basic Yes. principles sa buhay. Number 1 dyan is magtipid. Number 2 dyan is maging masinop. And then, the rest is naging influence na rin ng mga taong nasa paligid ko. So basically, malaking factor yung nakikinig ako sa nanay ko. Mama's boy kasi talaga ako. Wala naman akong choice kasi patay na nga yung tatay ko. So, yes. I think yun yung Yeah. pinaka-basic foundation ko. And then, na-develop na lang siya through mga taong nasa paligid ko. Ayun. Before Thrima Salon, what did you imagine your future would look like? Kung hindi ka naging hairdresser or hindi naging hair expert, king of hair, sino si Miguel? Again, ang madalas reference ko lang, mga nasa paligid ko. So, yung mga tita ko, yung tita ko is medrep, yung tito ko is negosyante. Nung bata pa lang ako, talagang pinipili ko na kung anong klaseng, may gano'n na akong thinking. Na parang pinipili ko na subconsciously kung ano yung gusto kong buhay na tahakin. So, kung hindi ako hairdresser, sigurado ako negosyante. Negosyante pa din. Hindi ko lang alam kung saan Yeah. narangan, saang industry, but I'm sure more into business pa rin talaga. Pero totoo yun, no? Yung sinabi mo na minsan, kung ano yung course na kinuha mo, hindi ka dun dadalhin ng mundo eh. So, Oo. ganun yung nangyari sa'yo. Yes, yes. Pero at the same time ngayon, yung mga learnings mo from college, for sure na-apply mo ngayon sa salon Yes. mo, Oh, right? yun nga yung nakakatuwa kasi ngayon ko lang napagtugma-tugma na... Kaya pala ako nag-aral nun. Oo, kasi like ngayon, mag-aaral ako Yes. sa Singapore. Class yun ng business. Ang pag-aaralan namin doon, pinag-aaralan na namin nung college. So, parang nagre-reflect lang ulit sa akin na grabe pala. Grabe, yung plans natin is ganun lang siya sa plan talaga ni Lord. Di ba? Yes. So, Kumbaga, grabe. nag-connect pa Oo. din yung ginawa mo So, ng college. correct. Yan. What early struggles pushed you to take the craft seriously? I think the demand. Oh, I was fortunate to encounter yung transition ng social media. Kasi nung time na yon, papasok na yung Instagram and then sobrang lakas na ng Facebook. I was fortunate na nandun ako sa moment na yon. Kasi before, pag sinabi ng kliyente, anong mabagay sa akin, sasabihin lang namin kung ano yung alam namin, Yes. kung ano yung trinain sa amin. But nung pumasok yung Instagram, papakita ka ng picture. Pwede mo bang gawin to? Pwede mong ganyan. So, yun yung parang pinnacle talaga ng career namin na sobrang struggle namin kasi 8 out of 10, palpak talaga. Oh, sobra talaga. Kasi wala naman nagtitrain eh. At biglaan Okay. na like yung mga special colors, Yes. wala naman nagtuturo niya nun. Wala. So, kahit sa YouTube, wala naman nagtuturo nun. Lahat lang is akala namin pang show lang dati. Hanggang sa yun, natutunan lang namin na by experience. Yeah. Sorry dun sa mga client ko na hindi ko napasaya nung time na, "Oy,
Gusto nyo na real talk? Ganun talaga. True. Di ba? Behind the scenes. Behind the scene nga eh. Di ba? Kumbaga naging trial and error for you guys also kasi wala naman training noong time na yun. Not like before. Now. I mean now. That's reality. Yes. You know, maraming nanonood sasabihin, pinagpa-practicean lang pala kami. Hindi po, but sasabihin ko sa lahat ng larangan, madalas ganon. Iba na ngayon. Yes. Ngayon kasi, marami na kaming models, marami ng mannequins, so marami na kaming, you know, paid models na pwede namin gawin kahit umiyak yan. At least may mutual understanding kayo. But noon, hindi pa ganun ka maganda yung sistema. Yeah. So, Siyempre nag-upgrade din yung mga sistema. Correct. Diba? So, nag-upgrade naman lahat. And also the training. Diba? Yes. Tama. What inspired you to build Trima Salon and step into ownership, owning your own salon? Okay. Nag-start kasi talaga siya, Ina, nung, grabe yung flashback eh. Kasi nagkaroon ako ng anak eh. So, matagal namin siyang plinano, matagal namin siyang pinagdasal. Binigyan kami ng isa, and then after a year, binigyan na naman kami ng isa. Yes. So, real talk, lumaki yung needs. No? Yung wants naman, ganun pa lang din eh. Ganun pa lang naman din. But lumaki yung needs, so mas kailangan ko to provide. Nagkaroon kami ni Ali ng understanding na kaya ba nating buhayin ang anak natin with this income? Yes. So, ayun, doon na unti-unting nagkaroon ng curiosity na what if we started building our own brand, you know, trusting our DNA, our brand identity, something like that. And then, ayun na. So, nagsimula sa curiosity and then nagtiwala si Ali sa mga decision ko and then yun na, doon na. Nag-start kami, Trima. Sinimula namin. Yeah. Anong ibig sabihin ng Trima? Actually, dapat pangalan niya is 3MA. Okay. So, it's initial nung anak ko, Mial, Milaya, and Miguel. So, tatlo kami. 3M, parang 3M. 3 na M's. So, Okay. yung boss namin is si Ali. Trima. So, siya yung A. Oh. So, 3MA. So, we consulted yung brand consultant namin. Yes. Sabi niya is, tunog studio. No? Tunog gym. So, gawin nating one word. Let's make it Trima. Oh, Para wow. madaling recall. Oo. Ayun, doon siya nagsimula. And then lahat sila nagsasabi, ano yung Trima? Ano yung Trima? Ayun. So, araw-araw kong sinasagot yung tanong. Ano yung Trima? Mahirap din pala. Mahirap din pala na tricky yung ano. So, nagkaroon kami na i-explain na natin doon sa logo. Ilagay na natin. Oo. Ang ibig sabihin. Ang hirap eh. Kasi, imaginein mo, client ko everyday, ganun lagi tinatanong. Ano yung Trima? Ma'am, kasi ganito, ganyan. Ma, ano yung Trima? Ganun. Yun. So, gumawa ka na ng content sa lahat na nagtatanong. Oo. So, Ano yung Trima? Hindi, totoo yan, ha? Alam mo, gumawa ako ng link. Okay. Sinesend, ma'am, ito na po. Ang dali lang kami gagawin kasi ako eh. Sinesend ko na yung link. Ganun lang. Para lang talaga ma-explain sa kanila ng pulido. Kasi syempre ikaw thinking mo parang siguro something about hair, but it's really super personal because it's your family. Yeah, it's always- It's your brand, it's Correct. your own, 'di ba? Pinaghirapan yung dalawa ni Ali yan. Yeah, it's always a family-oriented brand. Yes. Lahat ng brand namin is always family-oriented. Kasi Yeah. nag-iisip kami ng ano yung pinaka-core ng decision-making namin, which is, well, it's always family. Yeah. Laging ganun siya. Ano yung biggest challenge for you from transitioning to a stylist to being a business owner? Marami, Oh. Ina. Kasi sa pagiging stylist kasi, lagi mo pinapagana dyan is your emotion, your EQ. Yes, Your yes. emotional quotient, you know? Pagiging negosyante, iba. Kasi kailangan mo siyang balansehin. Tinuro sa amin, itrato mo raw yung mga empleyado mo or co-workers mo na pamilya. I tried, but unfortunately, some people are not family-oriented or hindi lumaki sa ganong environment. Yes. So, kailangan mo pa rin ng, kamay na bakal at the same time, proper system. Talagang kailangan structural yung negosyo mo para maalagaan niyo yung relationship mo with your co-employees and your employees at the same time, dire-diretso yung negosyo mo. Yun, scalable siya. So, marami akong natutunan sa negosyo. Doon sa sinabi mo na treating your employees, family, there's no problem with that. But sometimes, parang umu-overboard, no? Na parang nawawala yung boundaries. Yeah, oo. So, how important is boundaries when it comes to your business? Example, Ina, kunwari, tatrato mo silang ng pamilya. So, syempre, pag pamilya, kumusta ka na? Kumusta yung ano mo? Di Kilala magkukwento mo lahat. Oo, Oo, di ba? ganun. Ganyan, kwentuhan kayo. And then eventually, sir, hindi mo na ako makapasok bukas, ha? Yeah. Ayan. May sistema kayo na kailangan pumasok kasi marami kayong kliyente that day. Tapos kakwentuhan kanila na
yung anak nila may sakit. May yung jowa nila is nag-break sila. Yung mga ganyan. So, alam mo yon, pag pinairal mo yung EQ mo, laging mag-a-adjust is yung mga kliyente mo. Yung negosyo lagi ang mag-a-adjust. Yeah. Ay, di huwag na tayo magnegosyo. Sige, ano na lang tayo. Foundation na lang itayo natin. Ay, ganun pala eh. Oo, di ba? Mismo. Hindi Foundation. totoo yan. Oo. So, naisip ko, what if foundation na lang kaya tayo natin? So, during meeting, nirelto ko na lang sila. Ganun pala gusto nyo eh. So sweldohan namin kayo. At the same time, umupo tayo, pag-usapan natin yung problema nyo. Di ba? Therapy pala. Oo, therapy ito. Syempre, sa sobrang bait nyo ni Ali, parang nagkakaroon din kayo ng, yun nga, since family-oriented kayo, yung puso, lumalambot. Ayun diba? na nga. Yun yung pinakamahirap na part. Paano mo ibabalanse na mapoprotektahan mo pa rin. Yung, syempre, may dangal yan. Tao yan eh. Yes. You know, at the same time, kailangan mong pakinggan sila. You know, kasi empathy. And they matter too, di Oo. ba? Kasi Hindi ganun talaga. employee lang. Yung mga Hindi. ganyan. Kailangan mong, Yes. ganun talaga. Yun yung mahirap for me na part. But the rest, yung mga technical na yan, natututunan yan eh. Pero yung kapwa-tao, tao sa tao, Yeah. lalo na kakwentuhan ka, Sir, pangarap ko kasi sa buhay, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Sir, di mo na ako makakapasok bukas, ha? Oo. Oh, 'di ba? Hindi na naman pantay. 'Di ba? Hindi Yung mga tugma ganun. sa kwento mo sa akin, mga ganun. 'Di ba? So, I think yun yung pinaka-struggle. As the face of your own brand, how do you maintain consistency and standard? Actually, yung tanong na yan is isa sa mga tanong na sinolusyonan namin last year. Kasi hindi namin alam yung brand identity namin. Okay. Sino ba kami? Yung mga friends ko nga na negosyante sasabihin, kung merong isang artista na magre-represent ng brand mo, sino? Laging ganun tanong nila. And then I was like, it's a hard question. Kasi dapat mag-reflect siya sa'yo eh. Yes. So, usap kami ni Ali, ano ba talagang brand identity natin? Ulitin mo nga yung tanong. Isa pa, nalito ko. Ang Ibalik- haba kasi nung setup ko eh. Sorry. Isa pa, Ina. Isa pa. Alam ko hindi ito ginagawa, pero isa pa. Hindi, ulitin mo okay. ulit. As the face of Oh. your brand, Okay. how do you maintain consistency and standards? Thank you for this question. I think it's a reflection of kung sino ka. Your brand is a reflect or your business is a reflection kung sino yung may-ari. So, consistency, para mapatupad ko yan, kailangan consistent din kami. Yes. So, kung anong sistema nilagay namin dyan, dapat nagre-reflect sa amin. So, hanggat hindi kami consistent, wag na natin ilagay sa sistema yan. Kasi hindi rin naman namin kaya. So, how to maintain that? Tiwala ka lang dun sa core values mo talaga. Yeah. And then make sure yung taong nasa paligid mo is the same values na meron ka. Grabe, sobrang hands-on mo, no? As in. Sarap eh. Ang saya. Actually, sabihin ko Ang saya. lang sa'yo, nung sa hair shaft pa lang, kita ko na yung passion mo when it comes to hairstyling. And syempre, with the help of Instagram, I see you, di ba? The Trima page, your own page. And nakakabilib na parang I still see the same passion. Siguro kaya din talaga lumalaki yung business mo. Kaya nga king of hair ka na ngayon, di ba? Oo nga After eh. so many years, ilang years na ba? Ilang years na nag-start? 2009 ako nag-start eh. Di Started ba? Para hindi mo 2000. bilangin, ibig sabihin, mahal mo yung ginagawa mo. Kasi Oo. hindi nagmamatter na, ano ba yan, ilang taon na akong nag-hairstyle or ganyan, di ba? Or naggugupit. Dugtungan ko lang yan, Ina. Recently, I was invited sa isang dinner. And dami kong nakilala doon na mga negosyante. Sobrang babata pa, like 20s. Yung iba doon, Yeah. like literally bilyonaryo na sila. Parang na-question ko rin yung ginagawa ko. Kasi iba pag galing sa kanila, sasabihin nila na parang, are you sure you can do that hanggang 40s mo, 50s mo? And I was like, my answer is yes. Yeah. But the way they asked me is, parang napatanong ako. Sa sarili mo. Oo, parang may mali ba akong ginagawa? Alam mo yun? Parang sobrang powerful nung dating sa akin. Kasi syempre, I respect them yung mga nasa Yes. paligid ko. And marami silang napatunayan. But actually, tagal ko siyang inisip. Tagal ko siyang pinag-aralan. Yeah. But in reality, pace mo yun eh. Yep. I mean, it's your life. Nag-iisa lang siya. So, kailangan talagang trust mo yung sarili mo. Yes. So, doon ko na natutunan paano mahalin yung sarili ko. Yes. Yeah. Was there a moment in your career where you almost gave up? Or and what kept you going? Okay. Yung time na, yun na nga, wala akong experience. And bit-bit ko yung sinasabi ng society. Yes. So, nag-iisip ako na
itigil ko na yung hairdressing. Kasi nga hindi nga siya connect sa marketing. And Yeah. then, sakto, meron akong offer nun sa Unilab, which is ang ganda ng posisyon. Which is yun yung talagang Gusto mo. dinadasal-dasal ko. But sabi ng mentor ko, bigyan mo ng 1 taon yung sarili mo. Bigay mo lahat. No? Talagang the best mo araw-araw. Ibigay mo talaga lahat. Pag walang nangyari, stop. Chase mo na yung gusto mo. So parang na-challenge ako. Kasi wala naman akong thinking na gano'n eh. So, Yeah. 1 year is a good number, sabi ko. Wala namang mawawala, 1 year lang. Try lang Di ba? din, Try oo. lang. Try natin kung di mag-work, di ba? Oo. Parang gano'n. So, ayun. After 6 months, ayun, nag-result agad siya. So, doon ko napatunayan na pag nag-locked in ka, nag-locked in ka talaga, na literal, mula umaga, bago matulog, paggising mo, locked in ka doon sa gusto mo, mangyayari talaga. Masusurprise ka, mas mabilis pa sa gusto mo. Tama yun. Yung pag binigay mo yung focus mo, tsaka yung determination, kumbaga, to Iba talaga. do something. Iba talaga yun. Talagang iba. Locked in talaga yun. So, Tsaka binigay mo yung sarili mo ng 1 year. 6 months pa lang, nagka-confirmation ka na na, Yes. "Ay, hindi, ito yung akin." Di ba? nasagot ko na agad. Oo. After 6 months. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, talaga. Oo, kasi yun yung mga life-changing decisions. Correct. Diba? Na tutuloy ko pa ba to o hindi? Yan. Marami yan. How has running a salon changed the way you see your craft now? Before kasi, pinapractice ko yung customize. Customize Yeah. service, customize hairstyle. Mahirap lang na part is, dati, ako lang nagpa-practice nun. But ngayon, I have, a stylist Yeah. na iba-ibang, Your team, yes, yeah. iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang childhood trauma, iba-ibang psychological behavior. So, paano ko i-imprint sa kanila yung DNA ko na minahal ng tao? Yes. Yun yung mahirap lang na part doon. So, doon ko natutunan na mag-create talaga ng tamang sistema, tamang core values, tamang malinaw na mission and vision. Yeah. Parang nag-reflect lahat ng natutunan ko nung college ako. Yung Yun siya. galing, parang nag-puzzle yung life mo Yeah. na, syempre nung college ka parang, okay, sige, magma-marketing ako, business, ganyan. Tapos ngayon, na parang na-find mo na yung path mo, pati nga yung mga napag-aralan mo, nasama mo. Correct. Ngayon, parang nababalikan ko yung sarili ko. I diba? always wanted performing arts or broadcasting. Diba? Kasi gusto ko maging newscaster, gusto ko maging host. O, ito na. Ayun, ito na nga yun. Di ba? Kasi alam mo, kasi Ina, nandun lang yan. Yes. Nasa subconscious natin yan. Yes, that's Di ba? true. Napanood mo ba yung Inside? Inside Out? Inside Out, sorry. Kulang yung Kulang eh. Inside, oo. Kulang. Tao ba to? So, Inside Out? English. yun, Inside Out. Inside Di ba? Out. Oo, So, tama. merong ganun na person, merong Yes. sa mind natin na may ganun, na matitrigger siya Tama. along the road sa journey natin. So, ang cute lang. Wala. Kaya panoodin niyo yung Inside Out kasi Oo, ang ganda hindi. ng movie na yun. Yes. Oo. Yung pangalawa, yung Yeah, bago Inside mag-puberty. Out 2. Ang ganda. Nag-promote. Hindi pala Disney yun. Ah, Pixar. ano yun? Pixar. Sorry oo. na. Hindi, okay lang. Hello. Wow! Hello sa characters. Nag-hello bigla. Joke lang. Si Joy. Yeah, si Joy yan. Si Yeah, Joy. si Joy. Oo. What does it mean to you when client leaves your chair more confident? Siyempre, dito na tayo sa real transformation ni Trima at saka ni Miguel kung paano nag-transform si Trima. So, ano ang feeling kapag tumatayo yung mga kliyente mo from the chair and nakikita mo more confident and you know that they're so happy with what you did to them? Actually, priceless siya, Ina, to be honest. Kasi, like ako, ang tagal ko na sa industry. So, yung mga Yes. kliyente ko na sobrang minamahal ko talaga yung mga yan. Yung iba doon, nag-start, nag-aaral pa lang. And then ngayon, mga abogado na, doktor Yeah. na. Yung iba, may mga anak na. Yung iba, may mga struggle sa buhay nila. You know, Yeah. part of their life is ikaw. Yun yung masarap sa feeling. Na Yes. parang trinato ka na nila as a member of a family na nasa labas lang. Alam mo yun? So, yun yung masarap. Kasi nagkakaroon ka ng kurot sa mga puso nila. Nagkakaroon ka ng ambag sa buhay nila. You know, especially sa confidence nila. You know, sometimes sobrang busy sila sa buhay nila. Nalimutan na nila na, girl, hindi maayos yung itsura mo. Alam mo yun? Ganon. Oo, Girl, 20 ka pa lang, mukha ka ng... mukha ng 40. Ang ganon. Girl, hindi bagay sa yung kulay mo. Mga ganon. Yes.
So, kami yun. Doon kami papasok na nalilibang sila sa mga buhay nila. Nalilimutan na nila alagaan yung sarili nila. So, pag nakaka-capture namin yung moment na yun sa buhay nila, nagiging parte na kami ng buhay nila. Tsaka naging magical for you, syempre, di Yes. ba? That's why we touch more hearts than hair. Yes, love it. That's Ganda, a di very... ba? Oh, may tagline na. Oo nga. Papatato ko Touching yan more mamaya. hearts than hair. Plano kong patatuyan mamaya. How do you handle the pressure? Lalo na when it comes to expectations and syempre yung spotlight pag nasa iyo. Lalo na ngayon, di ba, talagang kilala ka, king of hair. Lalo na sa TikTok and Instagram. Diyan ko laging nakikita yung content. So how do you handle the pressure? Yung expectation nga ng mga tao. Sa'yo, ngayon na nasa spotlight ka Yeah. as one of the upcoming talaga. And kilala na nag-hairstyle. Salamat. Yes. Actually, ang ganda ng question na yan. Kasi paano ko na-handle yung pressure is, number one talaga, ano? Ito sobrang dinidevelop. Hindi namin to ginagawa. You know? But recently kasi, natuto na yung daughters namin to pray. You know? So, yung panganay ko, siya yung nagli-lead ng prayer namin. Wow. Special yung panganay ko. You know, special okay. child yun. But natutunan niya ng magsalita ng paunti-unti. So, siya yung nagli-lead ng prayer sa amin paggabi. And then, nakikita ko, naririnig ko yung prayer niya. Prayer niya lagi, laman ng prayer niya is yung mga taong nasa paligid niya. You know, mama, papa, nana, dada, salon, house. Tawag niya is house. So, parang nisip ko, yung mga nagbabash, you know, sa social media, lalo na dati binabasa ko talaga yan. Patulero ako eh. May team ako na pumapatol talaga dyan. Gumawa ako ng team. Sabi ko, patulan natin to lahat, game! Ginagano ko sila. May moment talaga, real talk yan. May moment ako sa buhay ko na, sino ka? Oo, Di ba? tama. Ganon ha? Ganon. Sagutin! Oo. Di ba? Ganyan-ganyan ka. Tama. Si Sir Mix, cute pero maliit. Ganon. Di ba? So, may team akong ganyan. Pero, masakit. You know, Oo, wala naman sila ambag sa yes. buhay mo. But Pero naapektuhan ka. nakaka-apekto siya. Yes. Sa mga nanonood, akala nyo hindi, gaganti kami sa inyo. Okay? Try nyo magpagawa ng book. You know? So, parang, unti-unti, parang nare-realize ko, parang wala eh. Kahit effortan mo, Yes. sagutin mo, meron silang i-rebat. Kasi para silang mga bata na, pangit! Sinagot mong pangit ka din. Sasagot sila ng... Mas pangit ka. Oo, Ayan, mas pangit ka. ganon. So, True. itong mga tao na to, nailalabas nila yung totoong sila sa social media. Kasi anonymous eh. So, Yeah, di ba? parang sila. Oo. So, wala silang pakialam. Hindi nila napapractice yung discreet or yung human behavior. Doon, parang kahit sino. So, niisip ko, paano siya i-handle nung mga time na yun, yung pressure na Yes. yun, plus yung talagang pressure na actual na client. So, going back to my daughter's prayer, yun yung may impact sa buhay ko. Those prayers, yun lang. Yeah. Yun lang actually. So para sa akin, nagmamatter lang talaga yung... Kaya mas masakit pag galing sa pamilya mo eh. Oh, yes. Di ba? But yun talaga yung totoo eh. So parang yun lagi yung pinanghahawakan ko, yung prayers namin. And when we sit down with my wife, with Ali, na kung ano yung plano, ano yung mga tamang desisyon, Yeah. ano yung mga current na problema na dapat solusyonan, kami lang, yun lang. That's how we handle the pressure. Wala na kaming pinakikinggang iba. Yeah. Okay, yung mga friends namin, opinion lang. Okay, hingi kami ng opinion. Pag hindi kami humihingi, Shut up. tahimik tayo. Oo, okay. Pag may, 'di ba may mga tiya, tito or ano na ng unsolicited, Pagsasabihan. Ay, unsolicited, oo. tita, may kabit yung asawa mo. Tigil. Huwag mo akong kausapin. Problemahin mo yung buhay. 'Di ba? Yung pinsan mo magsasalita sa hindi ko gusto buhay mo. Sandali. Ayan, dapat ganun ka na eh. Ano yun? Para tumahimik silang lahat. Hindi, minsan sasaktan mo. Oo. Tama. Hindi, totoo yun. Kasi minsan ano sila eh, parang, tuwa tayo ah. Nag-gym ako eh. Kaka-gym ko lang kanina. Di ba? In-hurt mo. Oo, kaka-fasting ko lang, 5 araw na. Tapos sasabihan mo mataba. Doon pa sa peak ng bloatness ko, doon mo ako sinabihan. Kakapikon. Totoo yun. Di ba? So pag ganun, ginagantihan ko na. Lalo yung mga kamag-anak, friends. Oo. Ginagantihan ko na Back talaga. at you, kumbaga. Oo, kasi kailangan nilang ma-feel eh. Kasi pag hindi mo ginawa yun sa kanila, gagawin din nila eh. Akala nila okay lang. Akala nila okay nila, di ba? So, yun. Oh, yung nga, speaking of the bashers nga, yung sinabi mo sa akin kanina. Totoo yun eh. Yung parang una, syempre sobrang maapektuhan ka talaga. Kasi syempre ako nung time na showbiz pa ako. Oo. Dami talagang bashers, lalo na sa weight, di ba? So,
So, ang hirap dahil umiiyak ka talaga. Pero Correct. at the same time, sa sobrang sakit nung naririnig mo, mag-iimanhid yung sarili mo to the point na biglang di mo na sila mapapansin. Correct. So, talagang kailangan dumating ka dun sa level na hindi mo na sila napapansin para makamove on ka sa life. Kaysa, di ba, ma-drag down ka nung mga pinagsasabi nila. I think kailangan yun. Yeah. I think kailangan ng lahat ng tao yun. Na may marinig na ganon. Yeah. And then, daanan ng buhay mo yun. Pag di mo yun nalagpasan, well, yun lang. Na kahit masakit, minsan, yung mga sinasabi nila, Minsan totoo talaga eh. nag-grow ka naman na Oo. parang, sinabi kasi sa akin sa online, ganito ko Oo. so kailangan. Yung iba naman totoo. Yung iba actually, Yeah. marami kaming sistema Oo. sa negosyo na nabuo because of online bashing or comments. Oo, In oo. fairness, marami rin siyang magandang naidulot. Yun. Yeah, totoo. So, you know, pero hindi perspective. lahat ng bashers nakakatulong. Hindi lahat. So, Hindi namin kayo ni-encourage. Lilinawin lang namin. Oo, Hindi namin kayo Huwag ni-encourage. kayo maging bashers, Oo. please. Diba? Hindi. Mali yun. Mali yun. Always be kind, sabi nga. Tama yan, Oo. tama. Ayan, so what are the sacrifices that comes along being a business owner and being so busy with the craft that you're doing? Sacrifice, number one is Yeah. yung time. Yeah. Kasi minsan, ilalaro mo na with the kids, imi-meeting mo pa. Yes. You know, minsan, like yung kids, may sarili na rin silang schedule. Weekend mo na lang sila makakasama. But meron kang kailangang solusyonan sa negosyo na kailangan mo solusyonan because maraming umaasa doon. Yes. So I think those sacrifices na hindi nakikita ng maraming tao, but madalas sa mga negosyante, yung sinasakripisyo nila. Yeah. Kasi So, yung time naman na sinasacrifice niya is for the future. Or, Correct. Diba, Oo. yung present para Yes. sa... Oo. Hindi ka man present na present, Hmm. pero iniisip mo yung present ng family mo or Correct. yung buhay niyo. Tsaka yung problema mo. Problema nila, problema mo rin. Oo, yun Fair, lang. di ba? Ang fair. Oo, yan ang mahirap pag ikaw ang boss. Oo. So, pero masarap. Empathy ang kailangan. Fulfilling siya pag nasa-solve mo, nagkakaroon ka ng sistema Yes. out of that. Masarap siya. So it makes you, Fulfilling. di ba, grow and become stronger Correct. as a business owner. Tsaka ang sarap na parang magbibigay ka ng what they call that, advice to Yes. someone. Pero alam mo yung advice na yun, pucha, naglalagablab yun kasi galing yun sa magandang experience talaga. Yes, oo. What do you want Rima Salon to represent in this industry? Siguro yung part na we wanted to be relevant. Kasi maraming brand or maraming organization na bibigyan mo lang ng 5 years, after 5 years, wala na. Wala na. You know, maraming vision ng mga visionary, ng mga taong, may ambag sa mundo. Pero after 6 years or 10 years, or even yung iba, unfortunately, 2 years, wala na. So I think yung pagiging relevant yung pinaka-importante sa akin. So when you say color, dapat gusto ko relevant kami. When you say hair extension, relevant kami. When you say customer service, relevant pa rin kami. Yun yung tinatrabaho namin araw-araw. That's why we created yung different brands. That's why bumuo kami ng yung Fora, Yes. which is the hair products. And then we created yung Alchemy for the training naman. Oh, wow. Yes. Because we wanted to ibigay yung mga king of hair na eh. Yeah, So yung pinanindigan needs, ko na. yeah. So lahat ng needs. Hindi lang naman natatapos sa salon eh. Kailangan meron kang hair care. Di ba? Sasabihin ng mga Yes. kliyente, ay, ang ganda ng kulay. After a week, wala na. Faded na. That's number one problem. Ang core values namin is to solve problem. So we created Fora. Okay, problema mo yan? Ito sagot. Oh, ito, hair hair care. products po. Hair products. Oh. Okay. Sabihin ng isa, outdated na yung yung skills nyo. Hindi na ganyan. Sa Amerika, hindi na ganyan. So we created yung Alchemy. Galing. Alchemy naman is for training. That's why lagi akong hindi tumutugma sa schedule lagi natin. nasa ibang bansa po Oo, to eh. kasi yun. Yun naman yung way ko to connect with different artists around the world. And to know also kung ano Yes. bang no? Hindi lang sa Pilipinas. Yes. So, dati, Yeah. kami yung pupunta sa kanila. But because of Alchemy, sila na yung pumupunta dito. Wow. Yun. So, nakaka-save kami ng, cost, time. Yeah. Kasi sila na yung pupunta eh. Like ako, mag-aaral ako. Isang aral ko, milyon. Yeah. Pag sila pumunta dito, hindi lang ako nakakapag-aral, buong team ko. Yeah. 'Di ba? So, yung mga ganon. Mas marami kaming nare-reach.
That's very nice. Worldwide Kumbaga, yung expand nyo, hindi lang expand ng, hindi branches eh. Hindi. Kumbaga, expand yung learning, Yeah. yung supply. Lahat. Kumbaga, nandyan na sa inyo lahat. So, Yes. yun pala yung sa Fora. Fora. Yun So, naman si yan. Rima, si Fora, Oo. and Alchemy sa Yeah. mga gustong mag-aral. Yan. No? Hindi lang lahat gupit, hair color, 'di ba? Hair care. Correct. So, visit nyo lang yung page ni Miguel. Oo. Makikita nyo lahat yan. What advice would you give to aspiring hairstylist who wants to build both skills and also reputation? Siguro masasabi ko is to have a mentor. Yon. Important. Importante yon. Choose your mentor. Lalo ngayon, marami nagtuturo online, marami nagtuturo sa paligid. Mas mahirap pumili. Kasi ang Yes. daming magaling, mas maraming, choices. I think yun yung pinakamahirap. So, doon ako nagsimula eh. Yes, Yung influence ng mentor ko, yung experience niya, sinala niya, tinuro sa akin. Yes. Yun yung pinaka-importante. Kailangan may guide ka. That's so true. Yes. Hair is art, but confidence is the real transformation. Hair grows back, but confidence, once restored, stays. Thank you again, Miguel, Thank for you. reminding us Salamat. that true artistry is not only about the hair and the looks, but how you make people feel. Yes. Thank you for sharing your Salamat. story and Thank your you. journey with Behind the Scenes. And salamat sa oras mo. Yeah. Please invite our viewers where they can follow and connect with you. Okay, hello everyone. This is your King of Hair, Miguel Lai. So, pag gusto nyo pong makita lahat ng ginagawa namin, just follow Trima, Miguel Lais, Fora, and Alchemy. Yun lang. Thank you. Ayan. This is Salamat. for you from Flowers by Elle. Salamat. And may kasamang alak. Thank para you. pang-relax mo daw. Ayan, Salamat. thank you, Flowers by Elle. Thank you again, Thank you, Miguel. Ina. Ayan, before we end, I would like to take this moment to thank my amazing team and my partners for making this show possible. Meats and Deli Cafe for our food, our venue located here at Retail Row, The Grove by Raquel Pasig. Makeup by Chardy, and of course, Sean Aquino for my hair. Well Nail Spa for providing home service spa treatments for all our guests. Oswald Carbonell Life Insurance for extending 100,000 worth accidental insurance to all our guests this season. Again, thank you so much for watching. And syempre, Miguel, Thank you. ulit. Ayan, Ali, hello, and to the kids. Yay. Thank you. Please don't forget to comment, like, subscribe, and of course, also share our episode. This has been Behind the Scenes with Ina, where we celebrate the people who transforms lives one story at a time. God bless you all and see you all next week. Bye! I celebrate you, your light and laughter. I celebrate you through every chapter. I celebrate you, you'll